At ito pa rin ang frontliners, kasama pa rin po natin si Ambassador Antonio Morales. Yung binabanggit po natin na kababaihan po na nahulihan, siya po ay lumipad mula Pilipinas po o sa ibang bansa bago dumating sa Singapore? Sa ibang bansa po bago dumating sa Singapore. Maliban po sa drugs po, ano pa ang iba pang mga problema na kinakaharap po ng embahada? Ang mga problema po ng ating mga kababayan ay sari-sari po. Yung pong iba, merong hindi pagkakaunawaan sa kanilang employers o tinatawag nating mga employer-employee relationship problems po. Meron pong hindi nagkakaunawaan sa kontrata na ang sinabi daw ng kontrata ay ganito, pero ang pinagagawa sa kanya ay ganyan o magkaiba po daw. Problema sa personal values. Meron pong pinagbibintangan ng dishonesty o pagnanakaw. Dito po sa Singapore, pag merong isang bagay na hindi mo alam ang may mag-aari at iyong hinawakan o kinuha, isa po yung offense. Meron po tayong mga kababayan na nagkaroon ng ganyang mga offense. Meron din pong problema sa mga relasyon, sa mga mag-asawa, o kaya naman po ay yung nanghihingi ng suporta na yung anak daw ay hindi na nasusuportahan sa Pilipinas. Ito po sari-sari at may mga criminal problems din po na nagkakasakitan o hindi nagkakaroon po ng hindi pagkakaunawaan. Pero pagdating po sa mga personal na bagay, ang embassy po ay namamagitan lamang, ngunit nasa mga partido po kung paano nila bigyan ng lunas ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan na personal na natural naman pong nangyayari. Paano po ninyo inaasikaso po itong mga problema ito? Meron kayong special desk depending on the problem that nilalapit sa inyo ng mga kababayan po natin, o may specific na tao na jack of all trades na siyang pinupuntahan ng lahat? Meron po tayong Philippine Overseas Labor Office na pinamumunuan ng Labor Attaché. Kung ang ating pong suliranin ay may kinalaman sa terms and conditions of employment, sa pasahod, sa oras ng trabaho, sa oras ng pahinga, sa pagkain ng employer, etc., na nakasaad sa isang kontrata, ang ating pong Labor Attaché ang may jurisdiction dyan. Trabaho po niya yon. Kung may sakit naman po ang ating kababayan, nasa ospital o nasa kulungan, ang bumibisita po ay ang ating Vice Consul na isa pong abogado na may kinalaman sa Assistance to Nationals, kung ating pong tawagin. At ang ating OWA Attaché, Overseas Workers Welfare Administration Attaché, sila po ay bumibisita sa ating mga kababayan sa mga ospital, sa mga pigitan, o sa mga temporary shelters po sa mga umaalis sa kanilang employer o runaway kung ating tawagin. At inaalam po ang kanilang mga pangangailangan at tinutugunan kung kaya po nating bigyan ng tugon. At kami po ay nakikipag-usap din sa mga abogado rito, sa Ministry of Manpower or sa equivalent po yan ng Department of Labor natin, at sa mga iba't ibang sangay ng pulis po rito at ng mga investigasyon para po dun sa mga kababayan nating may kaso laban sa batas. Yung family problems po, may social worker rin po kayo dyan? Wala po kaming social worker. So yung ating pong Assistance to National Section na mayroon pong mga kababaihan at kalalakihan conforme po sa issue, ang nakikipag-ugnayan po, nagbibigay ng legal advice or personal advice. Yun po. Wala po tayong social workers sa Singapore, pero sa ibang bansa po ay meron po tayong social worker na galing sa Department of Social Welfare and Development. Dito po ay wala. Mr. Ambassador, puntahan naman po natin ang relasyon ng bansang Singapore sa ating bansang Pilipinas, no? Gaano po katatag ang relasyon na ito? Matapos po ang binanggit ninyong malungkot na kabanata ng ating relasyon noong panahon ng kontemplasyon, execution, naging maganda po at tumaas ang antas ng ating relasyon. Sa katunayan po, si Pangulong Tony Tan Keng Yam, ang Pangulo po ng Singapore, ay bumisita sa ating bansa noong Abril. Ang ating Pangulo po ay bumisita rin sa Singapore noong 2011. At maliban po dyan, patuloy po ang dating ng ating mga kababayan na nag-aaral dito, pati na rin ang mga opisyal ng gobyerno na nag-aaral, binibigyan ng training ng bansang Singapore.
So masasabi ko po na ang ating political relations ay maganda at malapit sa kasalukuyang panahon po at inaasa nating magpapatuloy na maging matibay ang ating relasyon para po sa ikabubuti ng dalawa nating bansa at sapagkat ang sabi nga nila ay kailangan ng ating bansa ang Singapore at kailangan din naman ng Singapore ang ating bansa. So it's mutually beneficial relations. Mr. Ambassador, no, dahil alam natin na ang population ng mga Singaporeans ay tumatanda, no? At kaya nga ngayon maraming job opportunities rin para sa ating mga kababayan sa iba't ibang mga larangan dyan, professional or service sector. Hindi pa nare-reverse itong trend na ito, no? Marami na sa Singaporeans ang tumatanda at dahil may priority po sila kung kayo po ay bibisita sa Singapore, kayo po ay magugulat sa iba na meron hong mga may edad ng tao na patuloy pong nagtatrabaho. Sapagkat kulang na nga ang kanilang mga trabahador dito, meron po mga retired na tao na nagtatrabaho. Siguro po ang Singapore, meron silang mga patakaran para sa ikabubuti ng mga senior citizens nila. Binibigyan pa rin ng priority, medical attention. That is on one hand. Sa kabilang banda naman po, ito ay pagkakataon na ang ating mga kababayan ay makapagtrabaho rin sa sektor ng pangangalaga sa mga may edad na pong kababayan sapagkat pag may bata po at may matanda, mayroong mga Pilipinong nagtatrabaho para mag-alaga rin dyan. May sektor din po. Ambassador Tony, sa larangan po naman ng ekonomiya, ano ba ang masabi po natin business partnerships na nabuo, no? Dito sa Singapore between our government and the government of Singapore? Maraming salamat po sa katanungan nyo na yan. Ang Singapore po ay isang bansa na hindi kalakihan, maliit lamang. Pero bilang kapangyarihan na ekonomiko, ito ay malakas at mayamang bansa na mataas ang per capita income. Isa sa pinakamataas sa buong mundo po. Sa larangan po ng trade, na pangangalakal, ang Singapore po ay isa sa pinakamalakas, pang-apat na ating pinakamahalagang trading partner. Sa foreign investments po, direct investments, hindi po yung portfolio investments na sa stock market lang. Ikalima po ang Singapore. Bagamat pinakamaliit sa ASEAN, ito po ang nangunguna sa ASEAN na investor sa Pilipinas. Sa sektor po ng property, ang Singapore ay isa sa pinakamahalagang partner sa ating pong industrial estate development and hotels po. Capital Land, a Singaporean company through Ascot, meron ho siya sa Pilipinas. Marami pa pong mga Singaporean companies who are heavily invested in the Philippines. Marami pa pong mga negosyante. At sa ating pong turismo, malaki rin po ang Singapore is the 5th largest source of foreign tourists. Bagamat maliit lang ang populasyon nila. Sa lahat po ng sangay, trade, investments, and tourism, malaking bagay po ang ating pakikipag-ugnayan sa Singapore. They create jobs, they bring jobs also to our country, and they create employment through the trade. Maigting po ang ating relasyon ng pang-ekonomiko sa Singapore. Mr. Ambassador, before we continue with our discussion, let me usher in some reminders from our dear friends. Please stay tuned. Okay naman siya dito, yung surrounding, yung environment, ano siya, okay, tahimik, then safe siya. So, as in, sobrang safe kasi iba na in the midnight, uwi ka ng napaka-discipline nila dito. Yeah. Lalo na sa mga rules. So, sinusunod talaga nila yun. Pagpunta mo doon, may number ka, so tatawagin nila yung number mo, okay naman siya. So, mabilis siya.